Kumain mo kumaya. Magandang gabi. Bago mag alas 12. Alas 12 na pala in punto. Tanghali na. Ang ating pag-usapan ngayon. Ito para sa 2026 na bagyo na budget ay humingi na naman si BBM ng malaking confidential fund. Confidential saka intelligence fund. Halos pareho din. Ang sa ngayong taon ay humingi siya ng 4 billion 580 million. Noong nakaraang taon, 4 billion 650 million. Ay Brad, Dennis, pagkatapos sa nakaraang taon pa, yung 2 years, 2023, 2024, 4 billion 650 million. Ito ngayon lang bumaba, 4 billion 580 million. Pero kahit na napakalaki ng confidential fund niya, hindi niya nahuhuli mula noong 2022 hanggang ngayon si Bantag na nahuli na siyang nakasuhan sa pagpatay kay Percy Lapid. Ang iba ay na sentensya na. Ang nasentensya diyan yung mga preso. Si Alvin Labra, si Alrin Micosa Galicia, si Mayor Denver Mayor Denver Mayor, tapos si Ariel Piña nakalimutan ko pangalan. Nakalimutan ko sa tagal na. Pero anyway, sila po ay nasentensya na. Si Joel Escorial, nasentensya na, ay umamin siya. Ando na siya ngayon sa kulungan, sa Bilibid. So, kailangan na mahuli ngayon si Bantag para naman malaman ni Bantag kung itutuga niya kung sino ba talaga ang pumatay. Siya lang ba o mayroon pa ibang tao? Ang suspetsa ng iba, yung mga anti-DDS, ang suspetsa nila ay si Digong Duterte nagpapatay kay Percy Lapid. Pero sa aming ebidensya ay nagtinuturo ay walang iba kundi si Bantag lang. Ngayon, ang ebidensya namin po ay hindi mo masasabi na nag-extend pa. Malalaman natin kay Bantag kung sino ba talaga ang pumatay kung si Bantag ay lilitaw. Ang problema lang hanggang ngayon, hindi nahuli si Bantag. May nakita akong post niya isang araw parang nanunodya eh. Tapos kung mas kinikilala namin na kung ako tanungin mo, si Duterte ay walang kinalaman. Bakit? Unang-una, hindi na presidente si Digong Duterte nung nangyari ang pagpatay noong October 3, 2022. Si Bongbong Marcos na ang presidente. So ngayon, pareho naman si Duterte at saka si BBM ang binabanata ni Percy Lapid. Kung pareho, so sino sa dalawa sa kanila? Yung si Boying, tinitira din si Boying Rimulya. Pero kung titingnan mo kung si Bantag ang nagpapatay, ang taong may kinalaman sa pagpapatay, mas malamang po na yung taong may control kay Bantag. Sino ngayon ba ang may control kay Bantag? Di ba si BBM? So si BBM lang talaga din pwede. Ngayon si BBM ay matinding banat ni Percy Lapid sa kanya. So naniniwala rin po ako na malaki ang chance. Bakit si BBM? Pangalawa, ay hanggang ngayon, ang laki, super laki, higante po ang confidential fund ni BBM. 4 billion 650 million nung una, 2023. 2024, ganon din, 4 billion 650 million. Then 2024, 2025, ganon din, 4 billion 650 million. Tapos ngayon, 4 billion 580 million. Ang laki pa rin. Wala naman nahuli. O ngayon, hindi mo rin mapapahuli si Harry Roque. Hindi mo pa rin mapapahuli si Saldico. Hindi mo rin mapapahuli si Cassandra Daisy Ong.
Ang tagal mo bago napahuli si Tebes. Kung hindi pa nanliligaw sa iyo kay BBM ang presidente ng Timor-Leste, ay hindi mahuli si Tebes. Yan po. Pero yung si Duterte kahit walang gastos, nahuli. Dinala sa dihig. Yan po ang problema sa intelligence fund ni BBM. Paano kaya pinapatunayan ni BBM na napunta sa tama ang intelligence fund niya saka confidential fund? Parehas din ba kaya sa ginagawa ng mga military officers sa kaso ni Sara Duterte na may Mirigis Piato sa kung ano ng pangalan? Alam mo, kung ako tanungin mo, nagtatahimik lang yung mga kuwa at pati itong si Heidi Mendoza, tsaka si Cielo Magno, tsaka iba pa. Itanong mo sa kanila kung paano mag-liquidate. Hanggang ngayon, wala pa silang naisabi sa akin. Wala pong batas kasi hanggang ngayon na nag-utos kung paano i-liquidate ang pundo ng intelligence fund at confidential fund. So dahil sa ganon, anong gagawin natin? Hindi rin natin mahuhuli si BBM na binubulsa niya. Kasi nga, kagaya rin ganun kay Sara Duterte, hindi natin malalaman kung binubulsa niya o hindi. Sapagkat nga, gano'n naman talaga ang pagpapatibay niya, pagresibo. Pick ang pangalan ng tumanggap. So, yung sabi na nun yung Oplan 2026 budget ay 100% robbery. Sa totoo lang, conforme ako sa inyo. Robbery talaga, pinipirsa. Ito, namiminit ang House of Representatives na sa Senado na palakihan ng tanggalin na yung binawas na 54 billion sa DPWH. Pamimilit, may pananakot pa, di robbery yun. Ganon po nangyayari sa ngayon. So ngayon, nagde-deadlock sila, baka hindi matapos yung budget. Ang pinag-awayan nila, nag-ayos na sila sa maipip. Ang maipip po ay ang halaga niya 51.64 billion. Tingnan ko yung farm to market roads. Tatlo kasi ang pinag-awayan nila. Farm to market roads, maipip, at saka DPWH. Yan ang pinag-awayan nila mga congressman at mga senador. Pagdating naman sa DPWH budget, ayaw naman ng senador na pamayag sa pananakot ng House of Representatives na dapat ibalik daw yung 54 million. Ngayon, dito naman sa farm to market roads, ang ginawa ng House of Representatives ay 33 billion ang farm to market roads nila. Ang original proposal ni Bongbong Marcos sa NEP ay 16 billion lamang. So more than double ang ginawa nila. Ano ba meron sa farm to market roads at dinoble nila? Yan po pagpagawa ng simentadong kalsada mula sa lahat ng mga kanayunan natin. At sa kanayunan natin, yung mga palayan, mapupunta sa mga main roads, yung mga usually, yan po yung ginagamit nila na kalsada. Kung mag-harvest, dadalhin dadalhin doon sa mga gilingan, kung palay, kung mais, ganun din. Ngayon, ang cost per kilometer ng lumalabas, kada kilometro na farm to market road, ay sabi ng DPWH 15 million pesos per kilometer. Hindi ako niwala dito. Bilang engineer, hindi ako naniwala dito. Kasi pag pinuntan mo, kayo dyan sa kanayunan, tingnan mo, picturean nyo po, kunan nyo ng video ang lahat ng farm to market road, ang maliliit na kalsada. At makikita nyo panay crack, panay liki, kung sa Cebuano pa, kung sa Ilonggo pa, panay litik. Crack ang mga kalsada, yan mga farm to market roads. So,
Ang gusto daw ng Department of Agriculture, ipababain ito ng 10 to 12 billion lamang per kilometer. Kung ako naman tanongin nyo, ay sapat na sa 1 kilometro 1 milyon bilang isang civil engineer. Ngayon, bakit ang taas? Kasi kukunan nila, kaya gusto nila, farm to market roads mataas. So, ngayon, ang isa pang pinagawayan nila ay yun, tatlong pinagawayan nila. Farm to market roads na gusto nila gawing 33 billion. Pero ayaw ng Senado kasi source ng corruption. Saan ba ito? So ngayon, ang Maipip, ito naman ang istorya sa Maipip. Gusto ng mga congressmen, nagkasundo na siya sa halaga, amount, 51.64 billion. Anong Maipip? Tawag na Maipip. Maipip. Medical assistance for indigent persons, mga mahirap na tao, and financially incapable persons. Maipip. Ngayon, kung basihan mong dati, MAIP, ang ginagawa niyan, mga congressman ang nagbibigay ng tinatawag na guarantee letter. Kung sino sa inyong mga kanayunan ang may na-ospital, lalapit sa mga kanikanyang congressman. Kung na-ospital po anak ko, wala kaming pera. So ngayon, pagka ganon, bibigyan naman ni congressman. Papunta nyo, dadalhin lang yung kapirasong papel, 1 page, maliit pa na papel. Ibibigay doon. Dalhin sa ospital, mapribado man o mapubliko. Lahat ganon. Ang problema, kapag kalaban ka, hindi ka bumuto kay congressman, hindi ka bibigyan. Yan ang pinaka-problema. So, ang gusto ng senador ay ayaw ni Ping Lacson yan. Ang gusto ng mga senador, ibigay lahat itong pondo doon sa DOH o di ka sa PhilHealth. At DOH at PhilHealth na ang magdidesisyon gagastos. Sila na magbibigay. Kung ako naman tanungin mo, the best option is kahit sinong unang lalapit, bigyan ng pondo, kaaway o hindi. Maka-BBM, maka-DDS, o maka-Dilaw, maka-Pink, bibigyan lahat. Pilipino lahat yan eh. Kung maubos na, pasensya, sorry. Wala na, ubos na. Tapos, hiwalay pa yung pondo ng PhilHealth. Yan ang nangyayari sa atin ngayon. Sa PhilHealth naman, makakahigi ka ng discount. PhilHealth ang sasagot. Ganun ang gagawin. Pero, ang PhilHealth sana, ang objective nila ni Bongbong Marcos, na nagsisinungaling kaya doon niya zero billing. Kwento na naman, hindi naman nangyayari eh. Zero billing, ibig sabihin, pagpasok mo sa ospital, operahan ka kahit pinakamatinding gastos ng klase ng paggamot, paglabas mo, wala ka nang babayaran. Yan po ang pakay ng PhilHealth natin. Pero nangyayari ba? Hindi po. Nanay ko nga 2 million mahigit yung ospital, namatay pa. Ang binigay ng PhilHealth, 30,000 lang. Ano makakita niya? O, nakatulog yung mga maipip ng mga congressmen na kinapitan ko. Yan, guarantee letter, binigay sa ospital. Pero pwede ba yan? Ang gusto naman senador, huwag na ituloy yung ganun sistema. Kasi ang nabibiyayaan lang yan, source ng korupsyon. Ang mga kakampi lang ng congressman ang nabibiyayaan. Kasi bakit? Ibinibigay kasi sa congressman ng pamahalaan natin ang desisyon kung sino pagbibigyan. Dapat wala. So ngayon, itong intelligence fund, balik tayo doon. Pinayagan pa rin si Bongbong Marcos na magkaroon ng 4 billion. Sa ngayon, ay latest niya, ipapakita ko sa inyo yung budget ni Bongbong Marcos. Ito yung budget ni Bongbong Marcos. Yan i-highlight ko. Yan po yung confidential fund. Yan, confidential fund yan. 2 billion, 250 million,
plus 20,520,000 plus 2,310,000,000. Ang total is 4,580,000,000 and 520,000 pesos. Yan po. Ano mangyari dito sa confidential fund ni Bongbong Marcos? Ano mangyari diyan? Walang pinupuntahan. Wala namang resibo. Kahit may Piatos, walang binigay. Paano ngayon yan? Walang nahuli. Yung China, umaatake. Hindi malaman ni Bongbong kung kailan umaatake ang China. Tapos ang Bukana Bridge na binigay ng China, inangkin. Ano ka ba talaga, Bongbong? Maka-China o laban sa China? Hindi po nangyayari na magiging zero billing. Kung ako tanungin mo, imagine mo yung meron kang private na HMO. May private niya ka na card, medical card. Mahal nga lang ang bayad mo ng premium. Babayad ako ng premium, 50,000. Pero sa 50,000 ko na premium, sa isang taon, kung magkasakit man ako, libre lahat. Wala na akong babayaran. Ganon din po yung health card, ang health system ng mga empleyado sa Senado na sinabi ni Ping Lacson. Na-hospital siya, pinuntahan pa siya ng card, representative, sinabihan siya wala na siyang gagastusin, magpagaling na lang siya, lahat ng klaseng gamot, ibigay, wala na siyang gagawin, kasi lalabas na lang siya kung ayos na, kung may go signal ng doktor. Ganon sana. Kaya lang, sa pribado po, ang laki ng babayaran mo sa tinatawag na premium. Ngayon, ito sa atin, PhilHealth, pang-publiko, magkano ang premium na binibigay? At i-compute natin kung magkano ang premium na binibigay ng mga empleyado. Premium sa PhilHealth. Yan. Sa empleyado ng gobyerno, ang kinukuha ng PhilHealth ay 5% of their monthly basic salary. So, itong breakdown. So, premium rate, 5% of monthly basic salary. Kung ang salary ng isang empleyado ay, kagaya ng pulis, 40,000 pesos. So, 5 times 4, 2,000. So, kada buwan, 2,000 ang ibigay kakaltas sa mga pulis. Pero yung 2,000 mo na kinakaltas, ay, pagdating mo na ma-hospital ka, bayad ka pa rin sa iba. Hindi naman kompleto ang lahat ng gastos sa hospital ay sagutin. Sa 2,000 na premium. Ngayon, ilan ba ang compute natin sa mga medical, mga private HMO company? Ito, compute natin. Yung mga private card, usually, basic plan, 25,000 per year. VIP plan yun, lahat. Wala ka nang babayaran. So, lumalabas yan mga tag 3,800, 4,000 kada buwan. Kung ganon, libre na lahat. Ngayon, bakit hindi naman nililibre PhilHealth? Ibig sabihin ng PhilHealth natin, hindi maganda ang pagpatakbo. O di kaya,
tataasan na lang ang premium. Kopyahin kung bakit nakayanan ng mga private na organisasyon, private na HMO card. Libre ang lahat. Pero babayaran mo, taas lang ang premium mo. Tatakbo dito, 25,000 per month. So, kung 25,000 per month, tatakbo yan ng mga 2,000 mahigit kada buwan. O 3,000, o kahit na 5,000 kada buwan. O sabi ni Mercy Narbasa sa Italy, basta meron kang tax binabayad, libre ang hospital at libre ang gamot at libre ang doktor. Lahat libre. Katabay sabi ni Attorney Harry Roque, libre lahat. Okay, Abiel 96, parang di naman totoo yan, totoo. Alin ang hindi totoo? Sa kanya, sa akin, 700 ang bawas sa salary ko sa PhilHealth. Ay, kaya pala kulang. Kasi ang nakita ko mga private, sabihin natin private na PhilHealth, private HMO card, libre lahat, mahal ang premium kada buwan. So Manong Kisong, sino bang gumawa ng batas na may confidential fund? Ayun, si BBM. Nag-una rin, in fairness naman kay BBM, si Noynoy Aquino meron din. Si yung presidente ng una, si Gloria, meron din. Si Ramos, meron din. Pero maliit lang sa kanila. Ang malaki doon, kay Duterte, umabot kay Duterte 4 billion. Ginamit niya sa Tokhang. Tapos, kay Bongbong Marcos, di ginawag 4.625 billion. Ito ngayon, pinakahuli niya, 2026, ay 4 billion 580 million pesos. So, ang predecessor ni Ben 4 billion lamang po kay Duterte. Kaya huwag ka magkwento, Ben Reclamador, ng kwento na hindi mo verified. I-verify mo muna yung gusto mo palabasan kita ng dito para masigurado nyo. It is much better. Total, nakita nyo na ata. Ipakita ko muna yung kay Bongbong Marcos na confidential fund. Na hindi man lang nahuli si Bantag. Dapat nahuli na si Bantag. Ang tagal-tagal na yun eh. At ang dami pang mga wanted na hindi nahuli. O, tingnan nyo, kay palakihin ko kay BBM. Ayan, nakita niyan, 2 billion 250 plus 20 million 520 plus 2 billion 310. Ang total is 4 billion 580 million 520,000 pesos. Yan po yung ang tinatawag na confidential fund ni BBM. Yan. Yan, confidential fund niya. So, mula noong 2023. 24 lang nalagay dito. So, ngayon, para malaman natin, magkano ba ang confidential fund ni Duterte? Ikumpara natin. Kukunin natin ngayon dito sa website ng DBM. Kasi mahilig sila magkwento kay Duterte. Ito, 2020. General Appropriations Act. Si Duterte. Tingnan natin. Office of the President. Budget ng 2020. Tingnan natin ang confidential fund ni Duterte. Ito. Ito, pakita ko na kay Duterte ha. Ito ang 2020 kay Duterte ito na panahon. Okay? Yan, nakita nyo, 2 billion 250 sa confidential fund. Tapos, extraordinary miscellaneous expenses, 16 million 980,000. Tapos, sa intelligence fund, 2 billion 250. Ang total ay 4 billion 500
siya 4 billion 516 516 million. Yan lang man po. Ang kay Bongbong ay 4 billion 625 million. Kunin natin yung budget tingnan natin ang budget ng 2021. Yan, 2021. Kay Duterte pa ito. Ligay natin Office of the President. Ayan, tingnan natin ang confidential fund. O, ayan, pareha pa rin. Nakita niyo, parehas pa rin. So, kay Bongbong, pinalabas niya, mas malaki. At hindi malang, at least kay Duterte, maraming nangyari. Mga tukhang operations niya, mga double barrel. Ito kay Bongbong Marcos, wala man lang ng mga project. Anong project? Zero. Binubulsala ni Bongbong. Namimigay nga siya, tumatanggap siya 2 billion a month kay kay Saldico. Mali-maleta. So paano yun ang nangyari? Saan niya ginastos ang pera? Ibinigay ba sa DIHEG? Ibinigay sa ICC para mahuli si Duterte? Mukhang ganun nga. O, tingnan natin ngayon itong bisitahan natin sandali. Itong mga mali-maletang mga kwarta na binibigyan ni Saldico buwan-buwan kay BBM. O ito. Yan ang magpapatunay talagang corrupt yung boss niyo si BBM. O ito. Hindi pa nagkasya 2 billion kada buwan. Saan niya kay ginastos yun? So, ginamit pa kaya sa sa kinikwento na nagbigay siya sa ICC para mahuli mga Duterte? Yan. Nakita ninyo? Yan ay nangyari May 1, 2024. 1 billion 8:03 p.m. nangyari. So, ito naman, October 2, 2024. Bali, 1 billion din. Alas 7:30 ng hapon. Ayan, June 14, 2024. 1 billion again, 7:56 p.m. Dinala sa RR, bahay ni Romualdez. Ito naman, November 29, 2024, pang-apat na yan, 1 billion, so 4 billion na. Dineliver, alas 8:54, 28 luggages. Ito naman, pang-5, January 11, 2025, 500 million, alas 6:49 dinala. Pang-anim yan. Sunod, December 14, 2024, pang-7, 250 million. Ito naman, pang-8, July 16, 2024, 1 billion. Dineliver sa bahay ni RR, alas 7:40, 14 ng gabi. Pang-9. Ano ba ito? At least, marami yan, Ang dami yan. Bilisan lang natin. 1, 2, 3, 4. So, ito yung total na pinadala. Listahan yan. Listahan yan. Petsa yan kung kailan nag-deliver si Saldico. Nag-deliver siya September 1, 2022. Hanggang, ang dami yan. Hanggang August 5, 2025. Para sa total na 55 billion plus.
Pagkatapos may 1 billion na binigay pa siya kay Yusek Jojo Cades. 56 billion in all. So yan po, pinapakita ko sa inyo mga ebidensya na talagang nagnakaw ito si BBM. Tataka na lang ako. Yung mga grupo ni, maka-BBM din talaga grupo nila ni Cielo Magno. Si Padre Flavie Villanueva. Bakit si Sara lang? Hindi nga kayo nagsasalita laban kay BBM tungkol dito, di ba? O ito, basta kay BBM, pag-usapan natin ang confidential fund na sigurado ako na kung papatunayan ni BBM kung paano ginasta, ay gumagamit din siya ng mga Merigris Piatos ng mga resibo. So yan, wag nyo banatan si Sara dahil lagi lang Merigris Piatos. Ganon po talaga sa kalakaran ng confidential fund. Lagi po yan, piki ang pangalan. Para hindi mabisto kung sino pagbibigyan. Kagaya po ng nangyari. Ang tanong ko sa inyo, paano nalaman ng gobyerno natin kung saan nagtatago si Marwan na bomber, panahon ni Noynoy Aquino, at nagresulta ito sa pagkapatay ng 44 na SAF? Paano natunto ng SAF? Kasi nagbayad sila ng confidential fund sa isang kasama ni Marwan na may bitbit na cellphone. Ibigay niyo lang cellphone number niya para matrack ng GPS ang location. Kaya nahuli sila. Ay, nako. So, ibig sabihin, paano na si Bantag? Di BBM, ikaw mismo nagpapatay kay Percy Lapid kasi ayaw mo pa huli si Bantag eh. Ang dami mo namang kwarta. Pag-budget. Confidential fund. Hanggang dyan lang muna tayo at magtawag na tayo sa inyo tawagan natin yung mga shout out natin yung mga nanonood sa atin. Si Dennis Causing, kapatid ko. Anonce, Oplan 26 budget po ay 100% robbery hold up. Sabi ni Anonce. Sabi ni Socorro Loseño, sana naglista din si BBM ng Chippy, Chicheria, Dodong Dingdong. Tapos Alvin V. Badwell, ulol ka, Kal, nakabudget naman talaga ang pundo. Ayan ka naman, pinagdepensa mo naman si BBM na wala ka namang alam kung paano ginastos. Wala kang karapatan magdepensa, Alvin. Unang-una, hindi mo alam kung paano niya ginastos. Walang nakinig sa hindi, ikaw pala nakinig. At least ikaw nakinig dahil alam mo. Joke Ama, Kalbo, o yan. Perni Pinto, Ben may reklamador. Backspot TV, attorney, sana itapik mo rin yung na Russia kinasuhan mga ICC judges. May topic natin yan. Tingnan natin katwiran ng Russia. Tapos saan kaya napunta ang Confi funds at Intel funds niya? Bakit di niya alam na palpak ang flood control at may flood control ka na, may Confi funds ka pa, lahat na. Grabe to si BBM. Bingliwag, sana zero billing na. Noto, maipip, source ng corruption. Gelator's vlog. On packet, mapunta lahat. Ayan. Durandel Daguman, ulo mo. Bakit? Ba't galit ka sa akin? 4.5 billion lang, mas maliit. Hindi 4.5, 4.625. Tapos Manong Kisong, sino ba ang gumawa ng batas na may confidential fund? Si BBM lang, tsaka mga utusan niya. Si Duterte din, inutusan niya rin. Parang gano'n lang yan kung sinong hari ay maraming iaari. Sabi ng sa akin 700 ang bawas ng salary ko sa PhilHealth. Grabe, may kulang pa yan. Ibig sabihin 1,004 kada buwan. Dapat gawin mataas para libre na lahat. Paglabas sa hospital, libre na. Mercy Narbasa, sa Italy, basta merong kang tax binayad, libre. Sa Backspot TV, yung pera na member ng PhilHealth napunta lang sa mga board ng directors. Benmar Huerte, meron one time na umabot sa 6 billion si FPRRD. Wala po Benhuerto. Kwento ka lang. Mahilig ka magkwento, Benmar. Ben Reclamador. Wala po yan. Pinakita ko na nga sa iyo eh. Wala po. Kung gusto mo, may time lang ako. Isa-isahin ko. Kada taon. Huwag ka magkwento ng mga hindi mo alam. Mahilig kayo magkwento ng wala kayong alam. Sundin nyo ako, may backup ako na ebidensya. Gamora, laki confidence man ni BBM tapos di niya alam
Nakawan? Oo nga, dapat alam niya nakawan kasi may confidential fund siya. Pero maganda ang resulta ng confidential funds ni Perardig nagamit sa Tokhang, sa mga terorista at Mindanao at sa mga NPA. Yan lang. Gamora, Duterte the best. Kaya nga bumaba na ang crime rate sa panahon ni Duterte. Ano si zero po ang party list at kongreso. Malaki ang matitipid natin. 3-4 trillion dollars sa mga sweldo. At tapos time ni EPRD may mga politiko siyang binangga dahil sa drugs. Confipans. Doktor to, may Marawi Seeds pa. Oo, Marawi Seeds. Kailangan ng confidential funds yan. Si Bing Liwag, Project Bulsa. Rogers Trevor. Tapos Bats, dinadayan mo yata sarili mo. Don't be biased. May effect your credibility, President. Yung inambos mo. Anong pinagsasabi mo? wala akong sinasabi dito. Sinasabi ko lang kung anong totoo. Ano bang sinabi mo na dinadaya ko? Alin ang dinadaya ko rito? Pakisabi, paki-vlog. Kasi wala akong dinadaya. Nakabanggit lahat yan sa detalye lahat binabasehan ko. Tapos, si Miguel Evangelista, Huy Kupal, gumising ka na, tulog ka na yata. Sa dami ng ebidensya ni PBBM, pa rin ang tinuturo mo. Si BBM ang kamatayan numero 1. Ariels, mas gusto ko pa lang na never existed si BBM. Ano si Cook Confidential Fund? O yun, binibili sa cocaine. Ben Marwerte, nagnakaw pala si BBM. Bakit hindi kinakasuhan? Ikaw naman ang ang mga tanong mo, pilosopo. Saan ako kukuha ng ebidensya? Hawak ng ebidensya. Kung bigyan mo ako ebidensya, kakasuhan ko yan. Kaya huwag ka magkaganon, mga pinulosopo ng mga salita, Ben Marwerte. Wala ka tuloy sa bisyo eh. Ariels, salamat sa totoo. Obligasyon ng ombudsman yan. Bakit hindi? Ang tanong dito, bakit hindi iniimbestigahan ng ombudsman si BBM? Ariel, salamat sir todo sa pagpapaliwanag. Roger Stremor, alam mo na ang executive has the power to yung kwento ka naman, alam mo na sa power. Ang tanong dito, Roger, simple lang. Ipaliwanag mo saan napunta ang pundo. Ganun lang kasimple. Kung dinidemand natin kay Sara kung saan napunta, i-demand din natin kay BBM. Ang lit-lit ka ng confidential fund ni Sara, 125 million. At saka sa DepEd, yung kasunod na taon, 500 million. Hindi po yan accusation. Talagang totoo yan, Roger Stribor. Magalit ka na kung magalit sa akin. Kung ang pinagpipilitan mo, wala kang ebidensya sa mga sinasabi mo. Pinakita ko ng mga mali-maleta ng mga nakawan. At saka katibayan na hindi pa siya paliwanag kung paano ginastos ang 4,625 million kada taon. Box po TV, Ben Marwelto, huwag ka na maging hunghang. May immunity suit si Bangag. Humanda na siya pagtapos ng presidente. Sandamakmak na kaso. Tama. Yun palang namaril na Bondi Beach. Pumunta pala muna ng Pinas bago napunta sa Australia. Puta na yun parang ISIS yun Both Soliveres, ulol ka, wala ka rin namang alam, gago. Sino bang sinasabihin mong ulol? Ben Marwerte, impeachment pwede man. O sino pipirma sa impeachment? Alam mo naman, Ben Marwerte, ang impeachment, paramihan ng congressman na pipirma yan. Walang pipirma dyan. Kakampi niya lahat. Ganun lang, wag na tayo magmaangan. Wag gulang-gulangan. At wag na tayo. Makikita mo naman sa mga mali-maleta na binibigay kay Romualdez at saka kay BBM. Yan ang ebidensya na number 1 na magnanakaw talaga yung BBM na yan. Ay bibalin, katoto. Kaya ito siguro na-disbarka kasi alam mo na nga na si Bantag ang nagpapatuloy. Anong kinalaman ng disbarment ko dyan, IB? Makabubo talaga kayo lahat. Bots Olivares, gago, ilabas ng ebidensya mo, gago ka. Bakit ka ikaw ang gago kasi salita ka ng gago dyan. Box po TV, Ben Marwerte, hawak nyo mga congressmen, suspindi nga si Barsaga. Ang bilis niya suspindi si Barsaga kasi hawak nila. Ay bibalin, maraming binangga na kalaban sa politika yung binangga mo, drug lord, pero si Michael Yang, sino man nagpatakas sa Michael Yang? Panahon na yan ni BBM nang umalis dito.
Kuwento ka ng kuwento, wala ka namang ebidensya, wala ka namang alam. Itigilan na nga natin gumawa ng kuwento, wala kang ebidensya. Fernando Distajo, dapat talaga makulong si BBM. Maraming ninakaw. Grabe ng pagnanakaw ginawa. Grabing ebidensya. Roger Stebor, hindi nga pwede ang kumpipan sa Vice President. Tarantado ka kung gusto nila, pwede yan. Ha? Huwag ka magpakabubo, Roger. Kung gustuhin nila yan, pwede yan sa Kongreso. Dr. To, actually, ISIS member yung namaril sa Bundi Beach. Ano to, napasok na naman ang Pinas. Oo, natakot yung napasok Pilipinas. Sabi, nakakatakot na yun. Rowdy Rabi, Pastor. Tapos, Bots Olivares. Sure kang pera lamang ng malita. Oh, sir, ako na laman ng pera ng malita nun. Bakit pa dalhin na balita kung walang laman? Kabubo man sa imong Bots Olivares. Napakabubo mo talaga. Rowdy Rabi. Tapos, Al Orenstein, ako na. O ito pang ugok na gago. Al Orenstein, mga bobo. Wala kayong alam mo, kabubuhan. Rowdy Rabi, Renato Espinosa. Ang laki ng ulo pero walang laman. Ikaw walang laman. Bakit marami ako nasabi kung walang laman? Ginamit ng BP ang Confipans kasi mga probinsya may nagre-recruit na. Tapos Marvin Vitales, tanga ka pala, kalbo. O yan. Sige, magsalita kayo, magsalita. Puro lumalabas ang pagkabubo ninyo habang nagsasalita kayo, nababasa sa sinasabi niyo ang laman ng ulo ninyo. Ha? Paano malaman ang laman ng ulo ng isang tao kung magsalita siya? Tingnan mo ang sinabi niya. Base sa kanyang sinabi, malalaman mo hanggang saan ang kanyang alam. Kagaya nito kay Bots Olivares. Hanggang dyan ang alam niya, tawagin akong ulol at saka bubo at saka ulol. Iba tatawagin akong kalbo. Hanggang dyan ang alam nyo. Master Rentado, abogado. O yan, hanggang dyan ang alam nyo. Wala kayong argumento na ibibigay. Puro pamimersonal. Ay, bubo. Baka bubo. Bye-bye. Lang, yung mga kakampi ko, paki-share na lang. Paki-like. Tapos, paki-share, no? Paki-invite sa iba pa na sumali sa ating grupo. Grupo ng mga totoong tao. Grupo para sa ipaglaban ng batas. Hindi kagaya ng iba, kunwari, nakatotoo. Pero minsan bumabanat kay BBM. Yan.